Welcome sa Friday Calls, ang podcast kung saan hihimay-himayin at pag-uusapan natin ang values and beliefs ng modernong Pinoy. Hey! Welcome to another episode of Friday Calls. Welcome, mga kababayan. Salamat, Jesus! At Biyernes ulit. Shabu! This is Karen with you. My name is Jara. This is DK. Diyos ko, Lord. Si Janine to. Buhay pa din ako. Ano na? Diba? Salamat, Jesus nga. Diba? Salamat, Tagalog Jesus. ng TGIM. Buhay pa po. Oo. Pero kasi ang pangit niya kapag English. So, doon lang tayo sa ano. Ay, pero pideya ha. Ibig sabihin no, nagpapasalamat kami kay Jesus. Kasi nga shabu na. Biyernes ulit. Okay. Pideya, baka naman. If you guys are listening in, tuning in, watching, and following us, Jesus. ay, ano yan ha, no harm done. We're all clean here. Yeah. Yes lang. Pero Mukha guys, lang yun. hello. That's true. Pero guys, hello. We're here again. At salamat if you're still here with us. This is our second episode. And for today, I just have a question before we start. Have any of you guys ever experienced like being so invested sa isang tao or like isang bagay? Or like the other way around, like someone is sobrang attached sa inyo, super clingy, like kind of attached. Let's see, Janine? Sa akin, nung college, I went out with a guy na sobrang clingy niya. To the point na dumadating siya sa bahay namin unannounced. Tas, Ew. ito pa, hindi ko sinabi yung bahay namin sa kanya. Like, I never brought him there. He just showed up one day. Oh! Damn. Creepy! Alex, Sobrang, diba? Alexa, play iba na to. You to. Oo. Episode 2 ng You. Hindi. Ano yun eh? Mariah Carey. Kakanta si Mariah. Grabe naman yun. Ikaw, Jerem. Ako Meron, syempre. Hindi ako yung attached sa akin. Nanay ko. Sobrang attached sa akin yung nanay. Oh. Yes. Spicy. Ikaw, Dick. Actually, same kay Angeline. Yun yung closest eh. Wala na akong maisip na iba eh. Yung relationship ko kay mama. Hindi naman siya super clingy, no? Pero, alam mo yung kapag magkausap kayo, there's something. Alam mo na may hinahanap siyang emotional support na I guess hindi niya nakukuha sa mga tao sa paligid niya right now. Right. I get you. Ayun. It's mostly our parents, no? Hmm. Pero, yeah, anyway, the reason why I asked is because for today's pod, we'll be talking about emotional dependency, what it looks like, and how we handle them. So let's first start with the textbook definition of ED, or emotional dependency. According sa American Psychological Association, nagbabasa ako. Okay? Kaya alam. Okay. Alright. So, Wala according namang defensive siya. Nananahimik kami. Disclaimer kasi nga, again, Sagittarius ako. So, according to APA, ED is the reliance on others for emotional support, comfort, and nurturance. So, from your answers earlier, I think we all experienced ED. And we can all agree na madalas, it's just seen as being clingy or being needy kasi the person is too in love or too attached to you. Masyadong strong yung bond ninyo. Kaya, it's just seen as something being clingy or something natural. And it makes sense since oftentimes, ED is mistaken as love kasi they look alike. Especially pag romantic relationships. But for you guys, tingin nyo, from that, how and when do we draw the line from love and emotional dependence? Boundaries ba? Kasi, we're not taught how to set boundaries in our relationships. Parang hindi yan tinuro sa school, hindi yan tinuro ng magulang natin, di ba? Walang nagsabi niyan sa'yo. Kaya, malalaman mo lang siya kapag adult ka na, adult life.
Minsan nga, yung iba namatay na lang, di pa rin, di pa rin alam. Ako, Diba? nalaman ko siya nung sumali ako sa TODA. Iba yun! Iba pa din. Iba yun. So, hindi ko pa din alam pala. Pero ayun. So, when do we draw the line? Para sa akin kapag nasa-sacrifice mo na yung self-worth mo just to save a relationship. For me, I think this is more on how than when. Kasi you draw the line kapag nakikita mong nagiging emotionally dependent ka na or may nagiging emotionally dependent na sa'yo, di ba? It's not healthy. So, as much as possible, gusto mo yung i-prevent from happening, di ba? Right. How? The same with Jerem. Boundaries talaga. Sa dominant, set your boundaries and be firm about it. Doon naman sa dependent, know your boundaries. Ayun. Pero I think mahirap dun sa dependent, no? Kasi kaya nga sila emotionally dependent kasi they don't know how to deal with their own emotions. Wala silang self-control. Keeping boundaries pa kaya. So, punta lang kayo sa professionals. Yun na pala, no? Yun na pala. Oo. So, this ends today's pod. For me, to draw the line, you need to love your own self. Yun yung dapat mauna kaysa sa lahat ng bagay. Kasi, that's just how you draw the line sa emotional dependency. If you love yourself, you yourself would be enough. And if you yourself are enough, you don't have to or need to rely on someone for emotional support or attention for that much. Hindi ko din naman sinasabi. I'm not saying that you should love only yourself. I'm That's just true. saying that Narcissism na yun. oo, narcissism. Iba na yun. I'm just saying na we should love ourselves enough for us to be content with what we don't have and thankful for what we have. Praise Yun. it, girl. Yun sa akin. I know. Hair flip. Amen! Mic drop. But like, we can also agree na parang when we feel controlled, that's when we, especially if sa atin sila naka-attach, no? Pag parang feeling natin na gusto nilang kontrolin yung buhay natin. They want in everything that we're doing. Kahit yung pagpasok mo sa banyo. Like, I read somewhere na, meron siyang partner na super ED. Tapos, ultimo pagwiwi niya sa banyo. Like, the woman has to be with him. Yes, the woman has to be in there with him, holding his hands while he poops. Ano to, aso? Kasama mo? I mean, Holding his hand. siguro Hindi nga, nga. may What? Oo. I will link the Reddit, yung Reddit article sa show notes. De joke lang. Pero, that's how worse ED can get. Kasi yun nga, gusto nilang makontrol yung buhay ng tao na they're attaching to. And I think, we draw the line by setting boundaries. Pero, again, sabi sa isang article of APA, you also have to walk on eggshells sa taong may ED kasi ito ay hindi malayo and nalilink siya with, suicide rates. Kasi isa to sa kanilang, it comes with depression. Oo, panakot. Tsaka parang sintomas. Parang kasama siya kapag you have depression, meron kang automatic na ED kasi you fixate yourself to something. Tapos, if hindi mo nakuha yung gusto mo dun sa tao na yun, you would resort to, poof! Ganon. Okay. So, kung panakot, to pwede pala tong sa Halloween. Oo. Yes! Clingy girlfriend! Dress as yourself. Yes, that's true. So, ready na ang costumes nyo on October 31. Oo. Mga clingy dyan, alam nyo na. Alam nyo na what to dress. Yourself! Dress as yourself! Yes, Look your Melanie. best! Yes, Melanie, this is you. Yes, Sandra, this is you. Wear your best pink dress. Oh, gosh. And with that, though,
what do you think ED results to? I think we touched it upon on my statement earlier, but what do you think it results to, you guys? And yung implications niya. Let's see. Let's start with you, Jerem. Especially you. Resentment. Yung result. Mm. Kasi napaka-unfair eh. Yun nga, di ba? Yung nasa-sacrifice yung kaligayahan mo kasi uunahin mo yung kaligayahan ng iba. Ng ibang tao. Right. Napaka-unfair. Nakakainis. Ganyan. So, dadating ka dun sa point na minsan, ayaw mo na lang sagutin yung tawag, yung mga ganun. Kasi, ang toxic. Kasi ayaw mo din naman iparamdam sa kanya na yun yung nararamdaman mo. Right. Yan, resentment lang para sa akin. Alexa play Toxic by Britney Britney, Spears. Diba? Oo. It's Britney Beach. Ikaw naman, Dick. Ano ba? Ang hirap nung tanong. Actually, sa totoo lang, wala akong sagot. Sorry, ha? Wala na naman to. Second episode, wala na naman. Consistency, that's what you call consistency. Hindi kasi naka-fade siya. So, akala ko parang it's not important. Okay. So, pag may tanong si Karen po, it's not important. So, you guys, we've been friends for 6 years now. 6 lang ba? And, well, oh my God, see, they don't even know. They don't even know. Feeling ko na, Ang tawag 7 or 8 dito, emotion, years. ED, emotional detachment, mga hayop kayo. Ina nyo? Beste. Pero, siguro, i-echo ko na lang yung sinabi ni Angel, resentment. Kasi, for example, yung sa amin ni Mama, kasi di ba si Mama, nagpaparamdam na, actually, di siya nagparamdam eh. Sinabi niya talaga Ano na, siya? nag-expect siya, Gagi. May apparition bang nangyayari Hindi. dito? Ano meron? Pag nagkakausap kami, parang one time sinabi niya na, actually ako yung nagsabi na, so gusto mo bang tumira sa amin kapag umuwi na kami ng Pilipinas? Tapos ayun, sabi niya, oo. And ayoko talaga eh. Kasi, alam mo yun, naranasan na namin na kami lang dalawa ni Janine. And we liked it. And we don't want anyone else na makasama sa isang lugar. Kami lang dalawa, okay na kami. And alam ko pag pumayag ako na si Mama is titira sa amin, alam ko sa sarili ko na in the long run, may resentment na mabubuo. Sure ako dun. Sure ako dun. And as much as possible, ayoko mangyari yun. Kaya talagang sinasabi ko sa kanya firmly na hindi talaga susuportahan kita financially, pero hindi ka titira sa amin. Pwede kang bumisita sa amin, magbakasyon sa amin, pero yung sabihin mong dun ka titira sa amin, hindi talaga. Ayun. Nag-set na talaga ako ng boundary. Sa mga listeners natin dyan, di nila alam kung saan tayo nakatira. Sa Nasa Mars. Mars. Maganda po internet dito. Maganda po internet namin dito. Nauna na sila. Oo. Pwede mag-podcast. Tahimik. Walang manay. Bago pa makapunta si Elon Musk, nandun na po sila. Oo. Yes. Oo, nandun na Dito sila. na kami. Galing kami dun last December, actually. Ay, yes, of So, course. it was Nagbakasyon nice. sila dito. Medyo mainit. Medyo mainit. Oo, nabasa yung Templo, kilikili ko. templo. That's true. Everything is red. Oo. Everything is red. Hell ata yung pinuntahan. Mainit. Everything is red. Ano to? Impyerno po yung pinuntahan namin ng December. Sabi na listeners, ano taga-impyerno sila? Lupik May hari din. May hari din dun eh. Oh my God. Tanong nila. Travel goals. Ay, hindi nila alam. Magkakaiba tayo ng bansa. Oo, daming hindi alam ng mga listeners. Kaya kung ako sa inyo, makinig lang kayo ng mga episodes. Hindi marami kami mga dyan. May kita sa motivation na mahanap nyo kami, no? Tapos pagchismisan nyo kami. Ay, of course. Viral nyo na rin po sa Facebook. Parang awa nyo na. Oo. But anyway, yun. That's my Jenny. piece. Yun. Yes. Oh. Okay. Akin, kasi both ng ng results and implications na sinabi ni Angeram sa kanila. Para sa taong affected eh. Yung receiver. Sa akin yung yung mismong taong may emotional dependency. Para sa akin, yung magiging result nun sa taong yun, dependency and insecurity. Kasi, like I said earlier, if we don't love ourselves enough, we will always find that love from other people.
Kaya insecure din sila, yung mga taong emotional dependent. Kasi nga, they don't value themselves. They don't think they have anything good to offer on the table. Kasi they don't know their worth eh. So, yun yung nagiging result and implications sa taong may emotional dependence. Right. Yeah. Pero where do you think, with that, where do you think they can find, the love for themselves? Is it in a hopeless place? Akala ko seryoso. Ako, feeling ko, they will find the love. Ayoko na lang sabihin. Maka-cancel na talaga yung answers na to. Sige na. Hindi ko Move on na mapigilan. tayo. Oh my God, hindi ko mapigilan. So, more of this po sa aming the rest of our episodes. So, the whole first season. Guess ganito that po. song. Nagkakaroon tayo guess that song. Yeah, that's true. So, ayun. Everything is correct and you can see it. I think hindi malayo na merong person with ED or yung isang taong may ED ay naka-attach sa isang tao na nasa circle natin or someone we know. And I think makita din natin sa mga taong yun is like poor self-care kasi like they can't function without the validation of another person. Or like yung taong kinikling nila hindi maka-function kasi gusto ko yung suot mo, yung t-shirt ni Lito Atienza sa 576 episode ng Mahal Kong Maynila. Hindi tayo aalis para sa date natin sa Jollibee sa Imus kapag hindi mo yung suot. Diba? I'm not trivializing ED. Pero that's true kasi you want to control na the person and you can find a time to take care of yourself as well kasi you're busy trying to meet what they need. Kasi ang target nila is for you to not take care of yourselves at unahin sila. Pero ayun, and it also results to suicidal thoughts. Not only sa may emotional dependence, pati na rin sa tao that they cling on to. Diba? So it's very sad. So, you guys, how do you think we can overcome this? Overcome ED? I think Janine has already touched upon it. So, let's start with you, Dick. Ayun nga, tulad ng sabi ni Janine, self-love and know your worth. Kasi kung mahal mo sarili mo at you know your worth, hindi mo na kailangan ng validation from other people eh. But, isa to sa mga bagay na madaling sabihin pero mahirap gawin. It takes practice for sure. It may take months or year, depende sa tao. Pero just be consistent. So, makakarating ka din dun. And kung hindi talaga kaya, pwede ka namang humingi ng support, diba, from people around you. Let them know what you're going through. And yung plano mo kung paano mo i-overcome yung emotional dependence mo. Handa naman sigurong tumulong yung mga friends and families mo, diba? But if by any chance hindi talaga kaya, ayun na. Tulad ng sabi ko kanina, humingi ka ng tulong sa mental health expert. Wala namang mali dun, di ba? Tigilan natin yung stigma na kapag may therapist ang isang tao, buang-buang na. Di ba? Oo, believe na. Ayun na, may therapist ako, tsaka buang-buang na ako. Oh my God! It applies. So, I think what you need is spiritual help na. Yes. No. Si Pedro Calungsod. You're married to Pedro Calungsod. Oh, gosh. So, how about for you, Janine? Sa akin, yan din. Kanina ko pa, kahapon ko pa sinasabi self-love. Self-love, BTS. self-care. Oo. Ito. Tsaka prioritize yourself. At the end of the day, ikaw lang yung meron ka. If you don't love yourself, if you don't believe in yourself, no one else will. That's Tsaka, right. isa din tong tip ng pagiging parang kung wala kang confidence sa sarili mo. Kasi, how you look at yourself from the inside will reflect how other people will see you on the outside. So, isa din siyang tip ng confidence no? Hindi lang siya pang emotional dependency. Kasi, ayun nga, tayo lang yung meron tayo. Kalokohan yung sinasabi sa atin ng mga matatanda na, kayo lang magkakapatid, kapamilya mo ang meron ka. Hindi, at the end of the day, kapag nasa Mag-isa ka pa din. huling hantungan ka na, Unless sa kama, gusto nilang ikaw sumama. lang mag-isa. Ikaw mag-isa mamamatay. Oo. Hawak Oo, siya unless, di ba, kahawak mo kamay nito. Di ba, kahit
kahit kunwari nagkaroon ng biglang earthquake dito, di ba? Tapos pag nadaganan ka ng something, ikaw mag-isa magiging unconscious, ikaw mag-isa, yung gano'n. Wala ka namang kasama, biglang, oh puta, ba't nandito ka? Di ba? So, yun yung lagi niyong tatandaan na kung hindi kayo maniniwala sa sarili niyo, hindi niyo mamahalin yung sarili niyo. Kahit kanina niyo pahanapin yan. Kahit kay Lady Gaga niyo pahanapin. Hindi niya maibibigay sa inyo yung self-love and self-worth. Sa inyo yan manggagaling. Malalampasan yan. Kayo yung unang maggagawa ng first step. Sa inyo manggagaling. And surround yourself with positive people. Yung mga, kunwari, nag-open ko nun. Friend, alam mo, parang, ganito ko. Tapos yung mga friend mo, huwag ka kasi mag-isip. Yung mga ganyan. kapag ganun yung mga nakasurround sa inyo, DM nyo po sa amin yung mga full name ng Facebook nila. Kami nang bahala. That's true. We'll let them go I-clarify away. lang natin yung positive po is yung positive na surrounding, hindi po positive Sa sa test. RT-PCR. Ha? Delikado po yun. Delikado po. Kasabang ubo yun. Huwag niyo isa-surround yung sarili niyo doon. Ibang positive. Iba pa rin. Iba yun. So, ikaw naman, Jerome. Ganun din, self-love. Ngayon pa lang, simulan mo na. Kung feeling mo, ay, may AD pala ako. Ngayon mo lang na-realize. Ngayon pa lang, na alam mo na, start doing things alone. Na yung mga bagay na gusto mong gawin. Pero, gawin mo siya ngayon, alone. Yung simpleng pagluluto, ganyan. Cooking, dancing, mag-join ka ng Zumba class, alone. Para medyo ma-de-attached ka dun sa tao. Kina-attachan. Or traveling alone, no? Oo, traveling alone. Sumayaw ka sa MRT, Talagang walang alone. ma-attach sa'yo, girl. Sumayaw ka sa MRT. You used to call me on my... Ganun ko. Ay, hindi. Matatouch ka. PNP. Either matatouch ka ng PNP or hindi ka matatouch kasi makukulong ka, mababartolina ka kasi. Deli. God damn Diba? it. So, ayun, kung happiness man yung kailangan mo sa ibang tao, hindi mo makukuha yun. It starts within yourself. Kasi kung dun mo nakabasa yun, paano pag nawala sila? Gagawin mo. So, iwas-iwas tayo mag-depend sa ibang tao. True. Kasi girl, may buhay din sila. How to do. Kaya mo yan. Kaya niyo yan. Parang feeling ko si Jorem habang sinasabi niya yun, nakatingin siya sa akin. So, para sa listeners po natin, I'm a big K-pop fan. And, ilang beses na po ako nakita ni Anjorem, or lalapit ako sa kanya, kasi nasa Guitarist ako, so hindi ako humihingi ng permiso. So, barge in lang ako sa space niya and cry over my idols. Kasi, nanganak, or nag-move on sila sa buhay, nag-may jowa, ganon. Like, hindi po ako petty. Pero, alam mo yun, Baliw siya, hindi siya petty. Iyakin ako, bakit? Puta lang po siya, hindi Puta siya petty, puta siya. Oh, pero that's true. No lies detected. Pero yes, I think there's no other way to overcome ED but to learn how to love yourself. But then again, everyone, it's a patchwork. Kasi life is a patchwork and it's not. Ang finding yourself and loving yourself is, track mo yan habang buhay. Hinahanap mo yan hanggang sa malagutan ka, hanggang sa nasa kabaong ka na at hawak-hawak yung kamay ng jowa mo. Or ng aso mo. Kasi it's step by step siya. Hindi mo siya agad makikita. Tsaka, one thing we can start on siguro on how to know ourselves first, how to learn how to love ourselves, and value ourselves is to not get caught up with what we see sa social media or sa friends natin. Kasi, I think, naapektuhan nun yung how we see ourselves, how we value ourselves. So, nakita natin sila nagpa-progress. Nagko-compare na Tapos kasi. tayo,
oo, tayo ay na-stuck sa isang lugar. Again, most of the time, it's not your fault. The circumstances like that. Pero it doesn't mean na you went nowhere with your life. Unless na lang, no, nakabuka ka sa kalye, tapos may hawak kang red horse. Ayan talaga, you did nothing for your life. Tapos nag-antay ka lang na magbuka si Aling Melly ng tindahan niya kasi para magpalista ka na naman ng red horse na mucho. Pero ayun, ang pacing ng buhay ng bawat tao ay hindi pare-parehas. Kaya, don't think that you didn't go anywhere kasi you did. And also, second, kausapin mo yung sarili mo. May boses, lahat tayo may boses sa utak. Ako, I gave them names. O hindi lahat ng tao. Napakalinis niya talaga. Perfect. Oo, perfect na talaga. I mean, di ba, sinabi mo na lahat tayo may boses sa utak. Hindi lahat ng tao. Scientifically proven, hindi lahat ng tao may ganun. Kasi may voice inside kasi their head. minute nila, be. Nandyan sila. Nandyan si happiness. Si happiness nandito, si anger nandito. Kaya masakit dito palagi kapag naiinis ka dito. The joke na. Anyway, yun na. Pero yun, you can take a pause, look within yourself, try to also speak to yourself. Kasi, diba, wag lang in public, Wag no? lang in public. depende. Pag nakamask ka, okay lang. I do that. So, you're validated. Whoever you are, talking to yourself, habang naglalakad ka, I mean, I'm your girl. Me too. Pero yun, when you speak to your inner voice, if mas naging maingay sila kaysa sa sarili mong boses, hinga, Bes, hinga. Don't let it consume you. Diba? Mag-calm ka. Meditate. Mag-calm ka. Uy, nakaka-help yun. Totoo. Share ko lang dun sa sa pag yung social media, di ba? Tapos nako-compare mo yung sarili mo sa ibang tao pag nakikita mo yung post nila, magaganda, tapos sa'yo, wala. Nakinig kasi ako ng podcast the other day, and sabi ni Kuya, kapag nararamdaman mo na parang wala kang kwenta kumpara dun sa mga nakikita mo sa social media is, i-set mo sa sarili mo, ano ba talaga yung goal mo? Kunwari, nakita ka ng magandang katawan sa social media, and nag-exercise ka, and mo na, bakit siya ganyan yung katawan niya sa akin, ganito pa din. Ang sabi ni Kuya, i-clarify mo sa sarili mo yung goal mo. Gusto mo bang ganun yung katawan mo, or gusto mo lang maging healthy? Kung ganun yung gusto mong maging katawan, then strive for it. Pero kung gusto mo lang maging healthy, hindi mo kailangan mainggit na ganun yung katawan nila. Kasi hindi naman yun yung goal mo. Yung goal mo is maging healthy lang. So, kung may konting muscle ka lang, wala kang abs, okay na yun. Ganun lang. Ang positive naman nun, kasi pag ako hindi ako active sa social media, pero pag may nakikita ako na, ay parang ang ganda ni ate, ganyan, sexy, ganyan, isip ko lang, tangina, nakungulangot ka din naman. Kanin pa din. Pero that's true. That's true. Pare-parehas po tayong tumatay. At yung tae po natin, sabi dapat ganito daw kahaba yung tae mo. What? So, lahat po tayo ay tumatay ng ganito kahaba. At one point in our lives. Ewan ko, feeling ko yun. Oh my God, kasha yun. Bigger than my arm? Okay. Baboy. Grabe, pakita na tayo ng mga tunay nating kulay. Second episode. So, ngayon, hindi nila alam kung totoo yung mga sinabi natin or joke. Nai-inspire na sana yung mga listeners. Ngayon, i-close na lang nila yung tab nila. Kasi halo-halo na biglang nag-usapang tae. No? Pero mabait po kami. Nalilito na sila. Mabait po kami. Send us sa DM. Ay, ako hindi. Ako hindi po. Hindi po ako mabait. Pero ayun, anak ng tokwa. Ayun. Collectively, we can agree na, ED runs deeper than typical clingy behavior. It's something very serious that can affect and strain your relationships. So these people, more than anything, more than judgment, they need help. And by help, we mean na hindi enabling their neediness, but to let go of it. And we can help overcome them and overcome this by breaking free of our old habits.
learning to love ourselves, just like my friend said, and trusting ourselves more. And again, I love saying this kasi I feel so matalino. Life is a constant patchwork. Yan. And then tagline ko na yan since 2014. And there's no Tumblr. Oo. Alam mo, sa ko siya just girly things. Oo. Sana ako na lang yung nagtaka. Ayan. Akala nyo kung saan, no? So, yung mga listeners talaga sasabihin, kalokohan na din pala. Tangina ni Sayang Ma'am. lang oras ko dito. Pero yun, life is a constant patchwork, you guys, and there's no perfect pattern. Amen. Everything is at your own pace, kapatid. Diba? To the men, ang heavy nun, mga friend, for a second episode, anak ng talk, wow. Any thoughts, you guys? Sobrang bigat nung, kahit nag-jokes tayo in between, like, it's so heavy. So, with that, let's end with a lighter note, I guess. And starting from you, Dick. DK? Dick ka ng dick eh. Ay, wag mo kasi ipakita. Tago mo kasi. Ikaw din kasi. Sorry. Itago mo. It's over there. That's true. Oh my God. I'm so sorry. 6 years. Pero, ayun nga, ewan ko kung lighter note tong sasabihin ko. Ang dami naming sinabi, no, na pwede nyong gawin. Pero, at the end of the day, mas maganda kung pupunta kayo sa professionals kasi they know better kaysa sa amin or kaysa sa mga kaibigan ninyo. So, ayun lang yung ma-advise ko. If you have ED or if you think you have ED, go to mental health experts para ma-diagnose kayo ng maayos. Right. Next is Janine. Sa akin, ang ayos talaga ng mga advice nyo, no? Sa akin, kung feeling mo may ED ka, yung parang nagising ka isang araw, shit, may ED ako. Yung ganun. Wake up! Ganun na. Hindi, parang number one na sa akin yan. Kung alam mo na parang nararamdaman mong may ED ka, feel better already. Kasi, first step is awareness. And without awareness, hindi ka mag-i-improve eh. So, yun lang. Kung feeling mo parang, may ganun gagawin ko, wag muna. Take a step back and say, okay, hinga ka lang ng maayos. Walang problemang walang solusyon. Sa mga math problems, laging may solusyon. Laging may formula. So, maybe may isang bagay na nag-work sa ibang friends mo, tapos pag tinry mo, hindi nag-work. Baka may ibang formula kasi para sa'yo. So, yun, kasi kapag sinabi natin speak to a professional, ang daling sabihin eh. No? Pero pag nag-speak ka na sa professional, tapos parang feeling mo, hindi siya nakakatulong. Wala sa sinasabi niyo or hindi lahat nakaka-resonate sa'yo or you're still clueless. Magpalit ka. Try a different therapist or professional or something else. Kasi baka it's just not working for you. Kasi nung nag-therapy din ako, hindi naman agad-agad eh. Okay. Therapist ko to, ito na. It took me 3 tries para makita yung best therapist para sa akin. Kasi if you don't see the best person talaga, hindi din siya maganda. So, ayun. Akala nyo hindi seryoso to, no? Ako nagsiseryoso din to yun. Congrats. Minsan lang po yun. Oo. So, you already got it sa second episode. Yun na yun na. Diba? Wala hanggang 10th episode na yun. Wala That's na. for season 1. That's for season 1. Thanks. See you next season. See you next season na. Maybe never. Ikaw, Anjarem. Ako nagkaroon kasi ako ng ganyan eh, di ba? Tignan mo, I'm still living with my parents. So, meron din akong slight na ED. Ang hirap umalis, lalo na kapag naka-attach ka na din sa kanila. Pero step by step, yun nga, tulad ng sabi niyo, hindi siya biglaan. Hindi mo siya makukuha agad-agad. Step by step, naliliit na step. Okay. Glad that's clarified, I guess. Hindi pumasok sa ulo. Yun nga, baby steps. Kasi, hindi ko naranasan yung isang araw bigla na lang nagawa ko siya.
ilang taon ko din siyang pinaractice. Diba? Nag-grocery ka mag-isa. Nood ka ng sine mag-isa. So, kaya ka naman. Kung kaya ko, kaya din ng iba. Nag-yoga ako, nag-meditate ako kasi it helps me and myself na maging mas aware nga dun sa sarili ko. And I'm still dealing with it. Still growing. Pero yun nga, no, mahalaga yung sinabi ni Angerem, no? May initiative siya na makaalis dun sa current na situation niya. Kaya, mahalaga na may initiative kayo sa sarili niyo mismo. Hindi lang yung depende kayo sa ibang tao. Kasi kung depende lang ulit kayo sa ibang tao, iba na namang dependency yun. Oo, iba na naman. Humanap ka lang ng ibang malalatch. Oo. Palakpakan niyo yung sarili niyo kasi andun pa din. Charot. Andun pa rin ka. Yun ang tinatawag na emotional consistency. Joke lang. Pero ayun, di ba, nag-umpisa din si Angerem na naging aware din siya. Malaking bagay na yon yung awareness. So, kung hindi nyo alam anong gagawin nyo pa, that's okay. At least you're aware. And it's a continued process. That's true. We are all a patchwork. Love ko talaga siyang sabihin. Tumblr niya talaga yung Tumblr hand. Mag-Tumblr na nga din tayo. Oo. Yan yung nasa taas ng Tumblr niya, yung heading, pag pumunta ka. Tapos pa-heart-heart pa yung magiging heart yung mouse. Magiging heart yung mouse. Uy, tapos di ba may patugtog? May patugtog pa rin sa Tumblr. May embed. Tapos yung tugtog ko doon, instrumental ng Arashi song. Diba? Anywho, before we end this pod, we just want to let you guys know if you guys are struggling mentally, if you're having problems, or just you feel like there's no one listening to you. Please do know there are people willing to listen to you and help you. And I know it can be weird to speak to a stranger. Pero there are people willing to listen. I will be sharing some numbers. NCMH, or the National Center for Mental Health, responds to these numbers. We'll be giving it. It's 0917-899-USAP or 0917-899-8727 for Globe users, 0908-639-2672 for Smart users. We'll be leaving these numbers sa show notes below. Dito sa Friday Calls, we always have an ear out to listen. Kaya pag-usapan natin yan, kapatid! Kaya naman kami nananawagan na po sa inyo. Talaga naman nakaluhod na kaming lahat dito. Habang nakikinig naman na kayo, saan man, sa Spotify or Apple Podcast, i-follow nyo naman na kami. Diyos ko naman. Ano ba? Pinagsisimba na nga ito ni Angerem sa Baclaran. Dinggin nyo na. Dinggin nyo na yung panalangin niya, guys. Tsaka, kung nasa Google Podcast kayo, subscribe yung okay? Tatanga-tanga. Nag-aalap kayo ng follow dun, subscribe kasi dun. Nandiyan na rin naman kayo. Diba? Dito na rin naman kayo sa platform. Mag-rate na din kayo. Ano ba silbi nyo dito? Nakikinig, hindi nagre-rate. Naiinis ako. Stress na siya. Inis kasi ako. Uy, wag mo silang tinitrete na may kakilala tayo sa Sikihor. Ito, ano ba to? Pero ayun, like and follow us na din sa socials namin. Facebook, Instagram, TikTok. Meron na ba tayo? Oo, meron na yan. Oo. Meron na. Lado na yan. Ang gumawa nun, si Steven. Si Steven. Doktor yun. May kilala kasi kaming doktor. Nagawa niya na yan. At Friday Calls. At Friday Calls, yes. Since meron na, send na rin kayo ng DM. Oo. Kung may mga topics kayo na gusto nating i-discuss. Ayan. At kung meron kayong personal experience connected dun sa mga episodes natin, share din. Yes. We'd love to read those. Naku, ayoko na magbasa. Problemahin ko na. Si Steven yung magbabasa. Ang negative niya talaga. Huwag mo silang dinidiscourage. Huwag mo silang dinidiscourage. Oo. Si Steven. God damn. At dahil dyan, guys, see you next sa session. Bye. Pero na-cancel talaga tong podcast na ito.